Salubungin ang umaga ng may ngiti at kay sigla. Harapin mo ang araw ng masaya at kumakanta. Punuin mo ng kulay ang bawat sandali. Ang araw ay magkikiliti. Andito na si Kuya. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya, yeah. Good morning, Kuya. O kay sarap ng umaga. Good na good talaga. Oh, 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 oh. Happy Friday sa inyong lahat! Samahan nyo kami simulan ang araw ng may pag-ibig at good vibes dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya! Kuya! At dahil Friday po ngayon, open po ang ating clinic sa MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para magbigay po ng libreng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya po sa mga nangangailangan ng free medical services, ang registration time po natin sa MCGI Clinic ay 5 a.m. to 9 a.m. At kung kayo naman po ay nasa area ng Pampanga, open din po ang ating MCGI Diagnostic Center. Located po yan sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Bukas naman po yan from Monday to Friday, pero ang registration time po ay sa kanila ay 10 a.m. to 12 p.m. pag Lunes hanggang Huwebes. Pero pag Friday, gaya ngayon, 5 a.m. to 9 a.m. po. At tuloy naman po sa pagbiyahe sa iba't ibang lugar sa bansa ang MCGI Mobile Dental and Optical Clinics. Ang unit number 1 ay nasa Tara-Tara Elementary School, Barangay Tara-Tara Season, Pangasinan. At ang unit 2 ay nasa 0225 RIUC Poscablo, Barangay Siling Bata, Pandi, Bulacan. Ang unit number 3 naman po ay nasa Purok, Coconut, Barangay Tagakpan, Davao City. At ang Unit 4 naman ay nasa Barangay Lapok, Talakag, Bukidnon. Ang unit number 5 ay nasa Purok 7, Barangay Ilabas, Sibalom, Antique. At meron po tayong upcoming schedule this May 23, Saturday po yan, yung atin pong Unit 6 na nasa Cebu City. Kaya abangan nyo po ang ating mga mobile dental and optical clinics dyan sa inyong lugar. Mga kasambahay, madalas talagang hindi nawawala sa mga handaan ang rich and creamy na Maha Blanca. At dahil hinahanap-hanap ito ng masa, ay perfect itong pagkakitaan dahil affordable ang presyo nito sa karamihan. Kaya naman, ngayong araw, paggawa ng masarap na Maha Blanca ang ituturo sa ilan nating mga kababayan sa barangay Poblasyon, Tuba, Benguet bilang bahagi ng ating libreng livelihood seminar. Ang ganda talaga, siksik talaga sa public service ang Friday natin. Ganito naman talaga ang gusto ni Mr. Public Service si Kuya Daniel talaga na kung ano man ang ating magagawa ngayong araw tulad ng ating mga volunteers dito sa ating MCGI Charity Center at sa iba't ibang charity centers natin, mga volunteer doctors natin talaga na hanggat sa extent na kanilang makakaya talaga na makapagserbisyo sa ating kapwa. Oh, and speaking of volunteers, Joshua, shoutout po sa ating mga volunteer doctors and staff dito po sa Marikina at sa mga diagnostic centers na atin pong nabanggit. Salamat po sa Diyos at sa pakikiisa at pagpapatuloy po na pag-volunteers para makapaglingkod sa ating mga kapwa. And with that, since nabanggit natin, Tini, Oo, kasi syempre mas maganda maibalita natin sa ating mga kasambahay. Ano ba yung public service na ino-offer natin ngayon dito sa MCGI Charity Center? Puntahan natin yung ating Siski na nasa Medical Services Area. Hello, Cicely. Good morning sa inyo mga siskis and broskis. Eto, nandito nga tayo sa medical consultation area at makikita nyo sa aking likuran, marami-rami na ulit ang pasyente na magpapacheck up ngayon sa ating mga doktor sa iba't ibang kadahilanan. Pero recently nga, medyo nag-iba tayo ng sistema dito sa ating clinic para mas maging organized at mas maging mabilis yung pagpapacheck up ng ating mga kababayan. At para malaman natin, ano ba yung mga nagbago, ano ba yung mga bagong sistema, ito makakasama natin ngayon ang isa sa mga volunteers natin dito sa MCGI Clinic, si Ma'am Cyril Era.
Cynthia. Good morning po, si Good morning po, Ma'am Celine, Miss Celine. Ayan. Po, Ma'am Cyril, kamusta po dito sa bagong sistema po natin sa MCGI Clinic? Ano po yung mga major po na pagbabago na mas nagdulot ng pagiging mas organized ng ating clinic po? Awa tulong po, mas kalmado and mas maayos po yung ating mga clients dahil tayo ay nakakategorize na po. In-implement natin of course yung pong rules po, for example, for mga priority, mga PWD, ipina-priority natin sila, inuna natin sila para hindi naman po sila mahirapan. So tayo po ay nakakategory kung saan andun po yung emergency, Apo. yung pong priority, and then at the same time, yung pong regular natin ng mga clients po. Apo. So yun po. Ibig sabihin po, si Cyril, sa umpisa pa lang po, pagpasok po na atin po mga pasyente, ang unang-una pong gagawin is i-categorize muna po sila ng ating mga volunteers. Correct po. So ang ating pong first cue natin or ating first step para po sa patient journey po natin, andun po yung welcome and queue na kung saan andun po yung ating pong mga marshal, ang ating mga nurse po to triage ang ating mga clients kung sila po ba ay para sa priority, sa regular, or kung sila po ay emergency. From there, may bigyan na po sila ng ID na may mga kanya-kanyang color. Ang color po ng ating mga priority ay color blue. Ang ating regular clients naman po ay color white. And then at the same time, emergency color red naman po. Ayun po. Pero usually, less naman po yung mga red natin na mga IDs kasi especially kung need naman talaga urgent sa hospital, binibigyan na natin ng instruction na need po nilang pumunta emergency or agad-agad po sa hospital. Ayun po. Okay po. So, after po nila magkaroon ng mga iba't ibang kulay for their category, sana po yung next step po nila? Ang ating pong next na procedure naman po, yung step 2 natin, andun naman po yung ating pong registration area natin. Yung first step kasi tinatriage ng mga nurse natin. Opo. And then second naman po, andun po yung ating mga para-social worker, ang ating mga social worker, mga secretary, para sila naman po i-register po at makuhanan po sila ng mga information ng data natin. I-add ko lang po, Miss Celine, ang ating po mga clients ay, of course, ina-ask natin, nakukunin po natin ang kanila po mga information. But of course, ikino-comply natin ang data privacy. Sila po ay nag-agree na kukunin natin ang kanilang mga data. Of course, for exclusive for charity center only. Ayun po. Pero Miss Cyril, ano po ba yung kahalagahan ng pag-register po nila? Kailangan pa po ba nito? Bakit kailangan pa pong kunin yung kanilang mga information? Of course, kailangan po talaga po yung ating pong step 2 to get their information, ang kanila pong socio-economic status, and then at the same time, ang kanila po medical record. So, doon sa step 2 natin, Miss Celine, andun po makikita natin ang index card. Apo. And then at the same time, meron po tayong social intake form. And then at the same time, yung medical form po natin. So, dalawang form po yun, mga kaibigan, mga kasangbahay. So, yung pong ating pong social intake information, para makuha po yung information po nila kung hanggang saan natin sila pwedeng matulungan. So wag po silang matakot, sabihin lang po yung correct information para kung hanggang saan hangganan po yung kanila pong pwede nating ma-assist sa kanila. Kung sila naman po ay may mga work po, ganun po, Miss Celine. And yung second form naman po natin, ang ating po medical form, andun na po yung history po nila, Miss Celine. Need na mga doctors po yun, especially yung mga history po nila, mga gamot po na iniinom po nila, and yung latest po nila na laboratories. At I think makakatulong po ito, no, Miss Cyril, para pagbalik po nila, meron na po agad silang records, hindi na po mahihirapan. Correct po. Kaya po ang bawat clients natin dito sa charity center natin, may mga kanya-kanyang index card, and then meron na po silang profile. So lahat po nakalagay po sa folder, information po nila, naka-indicate po ano po yung mga napagawa po sa kanila, ano po yung na-check up sa kanila, ano po yung mga naibigay natin na medicine. So meron tayong kumbaga naka-record po yun, naka-stat po ang kanila po mga information and ano po yung ginawa po sa kanila. Ayun po. Ayun po. After po nito, manang registration natin, paggawa po ng kanilang medical records, ano na po yung next step? Ang susunod naman po natin na step po, andun na po yung ating pong mga kasama po mga nurses for vital signs. Andun po kasama natin ang ating pong mga news and rescue team, ang ating pong mga kasama DRRT to assess po yung kanila pong mga vital signs, ang kanila pong BP,
Especially din po sa mga bata natin, Miss Celine, kinakailangan natin makuha yung timbang po ng mga bata at kung sila naman po ay nilalagnat, kinukuha din po natin yung temperature po ng mga pedya po natin. Ayun po. After po nitong vital signs, makakaakyat na po ba sila dito sa ating medical consultation area? Yes po. So dito na po sila sa waiting area po natin. After po ma-vital signs, makuha po kanila po mga BPs, ang kanila pong chief complaints. Next na po dito sa likod natin, Miss Celine, ang ating waiting area. Andito po nakapila ang ating po mga clients for PEDYA, ang ating po medical adult, and then at the same time, ang ating pong optical service and OB service po natin. Opo. Pero, Ms. Cyril, paano po natin makakategorize kung saang or ano pong specialization yung pupuntahan nila? Kasi for example, ako gusto ko po magpatingin sa opta. Hindi naman po alam ng kuha ng vital sign, ano yung kailangan ko. Sino po ang magdedetermine kung saan po sila ilalagay? Kaya yung first step natin, Miss Celine, nandun po tayo sa welcome and queue. Andun po yung nurse natin to triage. Opo. So from there pa lang po malalaman na po na nurse, ay ikaw po ay sa opta, ibibigyan kita ng color blue na opta. Dahil siya naman po ay, for example, PWD po, ibigyan po siya ng ID na color blue for opta, yun po, and then so on. Dire-diretso na po yung Miss Celine. Naka-itemize na po, naka-categorize na po sila per services po natin. Kaya dito talaga masasabi no, na mas madali at mas organized na po ang sistema po natin dito sa clinic. Awat tulong po. Kasi may mga ibang clients natin, hindi po sila sure kung ano po yung papacheck up nila. Opo. So ina-assess na ating mga nurses kung ano po yung need po nila na ipacheck up. And then at the same time, ina-ask natin ano po talaga yung pinaka-need po nila na ipacheck up. Yung po nararamdaman nila at that moment po. Yun Yes po. po. Ayan, maraming salamat Salamat po, po sa Miss Cyril. Diyos. Kasi for sure, yung atin pong mga kababayan ngayon, hindi na sila mahihirapan kung ano ba yung gagawin. Kasi Correct may po. nag-guide po sa kanila dito po sa ating clinic. At alam na po kung saan po sila talaga pupunta. Correct po. And then at the same time, dagdag po natin, Miss Celine, meron tayong mga signages po dyan, nakalagay kung waiting po, vital signs, registration, and then at the same time, ang ating mga kasamang LKD to assist po yung ating mga clients. So, kumpleto po tayo ng volunteers para mag-assist, especially sa ating po mga clients na naka-wheelchair, yung po need ng assistance, ayun po. Apo, ayan. Kaya mga kababayan, huwag po kayo mag-alala dahil hindi po kayo pababayaan dito po sa ating MCGI Clinic kung ano po agad yung kailangan po ninyo. Sa triage pa lang, maisasabi na po natin at mahihingi na po natin ng tulong sa ating mga volunteers. Last reminder at message na lang po sa ating mga kababayan na nagbabalak po na pumunta dito sa ating clinic, Miss Cyril. Ayun po. So sa mga gusto magpa-check up, free services po in-offer po natin sa ating charity sa Marikina. Huwag po sila mahihiya. And then at the same time, tawag dito, dalhin po nila ang kanila pong valid ID. Of course, kailangan po natin yon to check po yung information. And then at the same time, dalhin po nila yung index po nila para at least makita nating record kung saan po sila kung saan po sila huli nagpa-check up, ano po yung next po na procedure para po sa kanila. Ayun po, Miss Celine. Ayan, salamat po sa Diyos, si Cyril, at salamat din po sa Diyos dahil lagi po namin kinakatuwang dito po sa ating MCGI Clinic. Po, salamat po sa mabuting pagkakataon, Miss Celine. At of course, andito po tayo para po makapag-assist, makatulong sa ating po mga clients, kasama po natin mga mababait at mabuti po na mga doctors para po, of course, magampanan po natin yung po mga tasks po natin. And so, of course, social responsibilities sa ating mga clients. Ayun po. So, good morning po and salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos, si Cyril. At sa mga kababayan natin na nagbabalak po na pumunta po dito para maka-avail ng mga services. Ito po yung mga available po ngayong araw, May 22, 2026. Available po ang free services po natin sa medical consultation. Meron din po tayong available na pediatric consultation, ENT consultation, ophthalmology consultation, optical with free reading glasses. Meron din po tayong dental services, kasama na po dyan ang check-up, extraction, pati na rin po ang dentures. May available din po tayo na OBGYN consultation, surgery consultation for hemorrhoids, breast mass cysts, at ang hernia. Meron din po tayong ibang services gaya po ng ECG, CBG o yung tinatawag po natin as sugar test, CBC, urinalysis, at ang atin pong physical therapy.
At syempre, libre rin po ang mga gamot para sa mga pasyenteng magpapakonsulta dito po sa MCGI Clinic. Kaya wala na po kayong alalahanin. Pagpunta nyo po rito, lahat po libre mula po sa almusal hanggang tanghalian kung aabutin man po kayo ng tanghalian. Ito muna po ang update dito po sa ating medical consultation area. Makibalita naman tayo dyan sa ating dental services kay Brother Ian. Good morning, Ian. Ano na ang update? Yes, good morning Celine, good morning Kuya, good morning po sa ating mga kasangbahay. Nandito tayo ngayon sa Dental Services Area. Dito po yan sa second floor ng MCGI Clinic kung saan dito po pumupunta ang ating mga pasyente na gustong mag-avail ng libreng dental services. Kasama na po dyan ang libreng dental check-up, tooth extraction, dentures, cleaning, pasta. Kasama na rin po yung mga gamot po na ibibigay sa atin ng mga dentista dito. Wala po tayong babayaran. Lahat po yan ay libre. At dito po, since may mga pasyente po, medyo marami-rami na rin ang ating mga pasyente dito, meron lang tayong kakamustahin na nakapila dito sa natin, extraction room. Ayan, tawagin po natin si ano pong pangalan ni Sir? Anong pangalan niyo po? Si Sir Marlon po. Good morning po. Dito lang po tayo. Okay na Good po morning yung mic. po. And good morning po. Yun, matanong ko lang po kayo, since nandito po kayo nakapila sa dental area, ano po bang i-avail nating serbisyo dito ngayon? Magpapabunot po uli. Actually, pangalawang beses ko na pong bumalik po rito. Second time niyo po. Okay naman po. Sana po maano nyo po rito ang MCGI Care sa Concepcion 1. Apo. Dito po may libreng check-up. Lahat po kayo masisiguradong inaantabayanan ng mga tao na Nabigyan po ng serbisyo. mabibigyan kayo ng magandang serbisyo. Pero yun po, matanong ko lang po kayo, nung una nyo pong punta dito, tooth extraction, bunot din po ba ng ngipin ang in-avail ninyo? Apo. O kamusta naman po yung yung pagbababunot ninyo Maayos dito? naman po. Actually, talagang inassist po kami ni na ma'am. Maayos po yung pagkaka-assist nila sa amin. Dito po, wala pong kahit taga Montalban, Marikina, or Antipolo. Pwede po kayong pumunta. Libre po, wala po kayong babayaran. Oo, kahit taga saan po sila. Baka kasi isipin nila, baka sa mga taga Marikina lang to, itong mga yung pwedeng mag-avail dito sa MCGI Clinic. Para po ito sa lahat, Apo. Open po ito sa lahat. At katulad po ninyo. Pero kayo po ba, taga saan po kayo? Taga Marikina. Taga Marikina lang din po kayo. Pero yun po, nung nyo po dito, pagpapabunot nyo ng ngipin, yung serbisyo pong na-avail nyo ngayon, na-avail nyo nung first time yung pagpunta dito, may binayaran po ba kayo? Wala po. Wala po. Nakapag-almusal din po ba kayo? Opo, nakakain din po kami. Ngayon pong araw, nakapag-breakfast Yes, sir. na kaya? Nakapag-almusal. Okay naman na po. Pero ngayon po, another tooth extraction po ulit. Yes, Ano po bang ina-advise ng mga dentista natin? Kaya po ba tinanggal yung nyo po? Kaya po ba kayo magpapa-tooth extraction? Kasi kayo po ba yung willing? Kasi medyo, baka masakit na po. Masakit na po. Minsan may time na gabi, sumasakit yung ngipin ko. Kaya ngayon, medyo pinagaling ko. Papabunot ko na lang. Pero gano'n na po yun katagal yung dinaranas nyo pong gano'n, yung pananakit po ng ngipin ninyo? Well, matagal na po. Last time, nung unang punta ko rito, doon medyo nawala po. And then ngayon naman po, okay na naman. Pero kaya papabunot ko na po uli para... Oo. Pero matanong ko po kayo, bakit po hindi kayo nakakapagpabunot sa po? Gawa po ng may trabaho po. Siyempre. Busy rin, Tsaka dito naman po, libre din. Kesa kung sa labas po tayo, syempre magbabayad pa po tayo. Taga Marikina na lang Opo. naman po kayo, At ayun po, bukod po sa ating, sa mga serbisyong i-avail nyo po ngayon, tsaka yung na-avail nyo na, may mga balak pa po ba kayong gusto pang i-avail? Kasi bukod po dito sa ating dental services area, meron pa po tayo, may dental check-up nga po tayo, May tooth extraction, meron po tayong cleaning pasta, tsaka dentures. Kung sakali po kasi dito sa ating mga pasyente po natin na nagpapabunot po ng ngipin, nagpapa-tooth extraction, sunod po talaga nilang ina-avail is yung dentures. Kayo po ba, balak nyo kung sakali, tingin nyo makangailangan kayo ng dentures, postizo? Opo, mangailangan sakali, po sa susunod po yan. At saka yung sa mata, medyo magpapacheck up po ako. Okay Opo, po. medyo minsan pagka yung pag maliit na di ko na minsan mabasa.
Sa susunod po, siguro pagkatapos ng dental, yun naman po. Opo, tinatanong po natin sa mga pasyente kasi baka, ayun nga po, kasi baka pag after nila sa dental, mahiya na silang pumunta sa Opo. ibang mga serbisyo pa dito. Katulad po ng nabanggit nyo, pwede po yun after nyo pong magpa-tooth extraction ngayon. For example, sa mga susunod pong araw, dentures naman po. After po nun, pwede na kayong magpatingin naman sa Yes, sir. mata po Opo. ninyo. Opo. Kung sakali po. No? At ayun nga, meron po tayong mga free reading glasses dyan. Opo. Tatanong lang po tayo sa mga services. Pero ngayon pong araw, may kasama po ba kayo? Yung anak ko pong papabunot din po. Parehas po kayo. Apo. Okay. Isang anak lang pong Apo. kasama ninyo? Nung una, 3 po kami. Tatlo Ngayon, kayo. 2 na lang po. Okay. Yung At- isa nakaano na po. Kamusta naman po? Okay naman po. Okay naman. Maganda nga po, sabi nga ng anak ko, kahit 5 hindi ako gumastos. Kaya Opo. sabi ko, okay siya kasi nung unang time na napunta kami rito, dahil lang doon sa isang kaibigan na naglalakad na, nagtra-tricycle driver, sinabi niya sa akin sa MCGI, may libreng check-up. May libreng bunot, may lahat libre. Kaya sabi ko, try ko. Yun, nung trinay ko, maayos naman po talagang lahat. Yung serbisyo nila masaya talaga. Ayun po yung una din ginagawa nila Apo. kapag naging okay, naging successful yung una nilang try, nag-i-invite na po sila sa mga Apo. sunod nilang pagbisita. Katulad po ninyo, nakapag-invite na po, nakapagsama po kayo ng Apo. anak ninyo. At kung sakali po, baka may makakilala rin kayo. Yung No, mga na, kaibigan, minsan sasabihan ko. yung mga nangangailangan po na Apo. gusto ring makalibre. At yun lang po, maraming salamat po kay Tatay Marlon. Sana po makabalik Thank you po, kayo Kuya. kung sakali pong isuggest ng ating mga dentist, mga doctors. Balik lang po tayo para Apo, mapag-follow salamat up po. Thank you po. Salamat po sa Diyos kay Tatay Marlon. At yun po, isa sa mga mabibigyan po natin ng serbisyo dito sa ating dental services, si Tatay Marlon. At yun lang po ang ating mga counting update dito sa ating dental services area. Ngayon naman, puntahan natin si Tini for more updates. Tini, kamusta dyan? Hello, Broski! Good morning ulit. At syempre, good morning sa lahat ng ating mga kasambahay. It's another Friday morning, kaya nandito pa rin tayo sa atin pong MCGI Charity Center sa number 141, E. Rodriguez Avenue, Marikina City. And ngayon, nandito ko sa ating opto na area, yung ating kasamang optometrist, nandi siya, optical area natin, at kasama rin natin dito yung atin pong ophthalmologist, optometrist, and ang atin pong mga optician, at syempre yung mga volunteers na tumutulong doon sa ating mga volunteer doctors para po maasistihan yung atin pong mga pasyente na nangangailangan po ng atensyong medikal. Partikular na po sa kanila pong mga paningin. Kaya ngayon, tingnan natin yung pila ng atin pong mga kasambahay na magpapatingin sa kanilang mga mata. Ayan po, medyo nadagdagan na sila, nakaakyat na sila from our triage dun po sa mga first steps natin kanina. Nakaakyat na ngayon sila dito. Ayan, nakasuot na po sila nung kanilang mga IDs. Pakita natin yung kanilang mga IDs. Ayan, sa kanilang mga IDs, mga kasambahay, meron dyang nakalagay kung ano po yung kanilang pupuntahan na area, kung optical services area ba, sa therapy ba. At katulad ni Nanay, nakalagay optical. Tapos meron din tayo mga priorities, gaya po ng ating mga senior citizens and PWD. Meron din po silang ibang klase ng ID para mas mabigyan po sila ng atensyon dito po sa ating clinic. And speaking of patients, ayan, kausapin natin si Nanay Nenita. Good morning po, Nanay. Morning. Sige po. Ayun, good morning po. Lapit niyo lang po siguro yun. Good morning Yun. po. Yun, loud and clear na si Nanay Ninita. Nanay Ninita, ilang taon ka na po? 58 na. Ay, 58. Nang bata pa si Nanay. Pero 2 years na lang, no? Mag-senior citizen na. Pero Nanay, ano po ba yung, pwede po ba naming malaman, ano po yung nararamdaman sa inyong mata? Or ano po yung problema sa inyong mata? Bakit kailangan po ninyong magpa-check up dito sa ating optical? Dito kasi, masakit kasi yung mata ko, tapos nagluluha. Tapos nangangati siya. Opo. Kaya may kapitbahay kami nga nakapacheck up na dito. Sinama niya ako kanina. Kaya ngayon, first time ko. Ay, first time niyo po dito. Ay, anong oras po kayo nag-ready, Nanay, para Alas makapunta 3. po kayo ng maaga? Alas 3 pa, ng madaling araw. Opo. Tapos anong oras na po kayo nakarating dito? 3:30 yata yun. So nakapila pa po kayo sa baba. Nauna po kayo sa pila sa awa ng Diyos. Pero Nanay, maliban po sa, kung sakali, maliban po sa inyong paningin, may iba pa po ba kayong mga nararamdaman sa katawan ninyo? Opo.
Medyo meron, kaso lang, priority ko muna yung mata ko. Mata. Kasi tanay, pwede naman po na after nyo sa optical, kung may oras pa po kayo, di naman kayo nagmamadali, para isang puntahan lang, pa-check up na rin po kayo sa iba. Nagme-maintenance na po ba kayo, nanay? Wala pa Ay, akong maintenance. Healthy si nanay. Talagang ano siya, nagmo-monitor ng kanyang mga kinakain tsaka lifestyle. So far po, sa paningin pa lang po ang paningin. Nagsasalamin na po kayo? Nagsasalamin ako. Pero hindi niyo po dala ngayon ang Hindi ko inyong salamin. dala kasi sumasakit na yung mata ko. Pag ginagamit Sa- po siya. 1 year na kasi ang gamit ko. Opo. May grado po ba yun or para lang po siyang reading glass? Double vista. Double vista. Pero alam mo ba, nanay, na dito po sa ating clinic, dito sa MCGI Charity Center, maliban po sa libreng check-up, libre din po yung ating reading glasses kung kailangan po ninyo at kung makita po ng ating mga kasamang volunteers na kailangan po ninyo ng reading glass. Alam niyo po ba yun, na libre dito lahat? Oo, yan. Sinabi ng kapitbahay. Ayun. Tapos pag kailangan niya pa po ng pamatak sa mata, libre rin po ninyong makukuha sa ating pharmacy. Opo. May kasama po ba kayo ngayon? Yung Yung kapitbahay lang po ninyo, wala po kayong Sa kasamang... medical siya. Sa medical. Wala po kayong kasamang kamag-anak, kayo lang po. Hindi naman po mahihirapan umuwi. Antayin ko yung aking kasama. Antayin lang yung kasama para hindi mag-isa. Opo. Pero, nanay, so far, kamusta po yung experience ninyo dito sa ating clinic? Okay Komportable po ba kayo? Okay naman. Okay naman. Nag-almusal na po kayo? Medyo wala pa. Ay, hindi pa po. Ay, hindi pa po naaabutan si nanay ng ng lugaw. Kasi dito po, nanay, maliban po sa libreng consultation, libre yung gamot, libre yung reading glasses, almusal po ninyo, libre din. Pag umabot pa po ng tanghalian yung pila ninyo, libre rin po ang tanghalian. Opo, kaya nandiyan na po yung ating almusal, yung ating lugaw. Siguro abutan po kayo dito maya-maya. Okay po ba yun? Opo, nanay, this time. Bago po tayo, invite nyo na lang po yung mga nanonood sa atin na kung kailangan po nila ng atensyong medical, punta na po sila dito sa clinic kasi libre naman. Kung sino ang gusto magpakonsulta, di pumunta na lang kayo dito. Libre dito lahat. Opo, wala nang po problemahin. Maganda ang process nila dito. Ayun. Salamat po sa Diyos. Ayan ha, dapat po punta lang po kayo dito kung may nararamdaman. Huwag po nating titiisin yung atin pong mga nararamdaman sa ating kalusugan, mga kasambahay. Kasi mas mahirap kapag late na tayo nagpakonsulta. Mas mahirap na yung gamutan. Mas magiging problema sa atin. So habang maaga pa po, punta na po kayo. Dito po yan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Maraming pong salamat sa Diyos, Nanay Nenita. This time, puntahan naman natin ang aking broski na nasa physical therapy area, si broski Joshua. Morning, Celine tuloy. Good morning, Dini. Good morning, Kuya. Good morning, mga kasambahay. Para sa mga kasambahay natin, baka po hindi nyo alam na meron tayong physical therapy area dito sa ating charity center. Ngayon, malalaman nyo na. At ito po ang ating physical therapy ay libre po para sa lahat. Hindi lang po tayo medical consultation, optical, dental. Meron po tayong physical therapy. Kung kayo ay may nararamdaman sakit sa likod, braso, ganyan, hindi nyo mailakad. Mas maganda po, punta kayo dito sa ating mga physical therapists para po ma-assist tayo ng tama at ma-address yung mga problema po natin. Ngayon naman, kausapin po natin ang isa sa nakapila sa ating physical therapy area, si Sir Ricardo. Good morning po. Sir Ricardo, kumusta po kayo? Kumusta po? Kumusta po? Buti naman po. Ricardo, ilang taon na po ba kayo? Ilang taon na po kayo? 71 po. Oh, 71. Ano po ba ang ipapa-check up natin ngayon dito sa ating physical therapy area? Ito pong yung paa ko po. Para umayos na po yung paglakad. Kasi alam niyo po si Sir Ricardo ay matagal ko na pong nakikita talaga dito sa ating clinic. Matagal na po kayong bumibisita. Pang ilang bisita niyo na po ba dito sa ating clinic? Hindi po dito sa physical therapy, dito sa ating clinic. Last year pa po, bumibisita na ako rito sa... Matagal na po no? Kalay ko po kayo nakikita dito. Pero ngayon po, pang ilang session nyo na po dito sa ating physical therapy? Nakailang session na po kayo? Physical therapy po, 6 session na po. Ano daw po ba ang issue ng ating paa dyan, ng kanang paa ninyo? Ano po ba nangyari? Naapektuhan po kasi siya nung na-stroke po ako. Hemorrhagic stroke po ako eh. Po.
Anong taon po ba yun? 2023. 2023. Tapos last year nyo lang po na ipa-therapy. No? Opo. Matagal-tagal din po pala yung tiniis ninyo na bago kayo nakapagpa-physical therapy. Opo. Pero simula nung nakapagpa-physical therapy po kayo, kamusta na po? Ano na po yung naging improvement after 6 sessions na po? No? Ano na po ba yung mga nagbago? Yung ano ko po, yung paglakad ko naman po na namamanage na po yung ano ko, paglakad ko. Mas kaya nyo na po maglakad. Dati po ba talaga hindi nyo mailakad yung paa ninyo, kanang paa nyo? Opo, kailangan po may alalay. Ay, okay. Ngayon po wala na. Kaya na po mag-isa. Kaya ko naman po maglakad mag-isa. Hindi naman po ako gumagamit ng cane. Wala naman pong pain. Okay. Kaya lang medyo mabagal pa po yung lakad. Opo, Pero kaya na po. maganda po, may improvement no. Yung progression po maganda Kaya maganda po nakakabalik-balik dito sa ating clinic para tuloy-tuloy yung ating therapy. Pero saan niyo po ba nalaman? Kasi sabi niyo po last year pa po pala kayo nakapunta. Pero saan niyo po ba nalaman, nabalitaan itong ating clinic? Ano po kasi pag dumadalo po kami sa lokal, sinasabi naman po ng mga manggagawa namin yan. Kaya lang ba, nagtatrabaho pa ako noon. Po. Hindi pa ako na-stock noon. Kaya nagsimula po ako magpunta ng MCGA clinic nung na-stock na po ako. Pero malapit lang po ba kayo dito sa sa area po natin? Sa lokal po ako ng Kogyo. Kogyo. Okay. Pero kayo lang, kayang-kaya na pong mag-isa ni Sir Ricardo ngayon dahil na lagi siya nakakabalik dito sa ating physical therapy. Ayan, salamat po sa Diyos at sana po mas lumakas pa po kayo at maabutan po namin na hindi na kailangan ng ganito ng paa ninyo at nakakalakad na ng maayos. Salamat po sa Diyos. At masaya Salamat po po kami sa Diyos. na lagi po kayo nakakabisita dito sa ating clinic. Opo. Salamat po sa Diyos. Isa lang po si Sir Ricardo sa mga nakapila dito sa ating physical therapy area at nagpapatunay yung improvement niya with the continuous physical therapy. Kaya sa mga kasambahay natin, mas maganda po ay bisita kayo sa ating physical therapist para po maayos natin kung ano man yung mga masakit or hindi na magalaw sa katawan natin. Ngayon naman, makibalita tayo sa ating MCGA Diagnostic Center mula kay Sis Dency Andres. Good morning, Sis Dency. Kumusta po dyan? Yes, good morning Joshua. Good morning mga kasambahay. At syempre, good morning Kuya. Ongoing din ang ating pong operation dito po sa ating MCGI Diagnostic Center, Apalit, Pampanga, na nagsimula nga ang registration kaninang alas 5 ng madaling araw at magtatagal ang ating pong registration hanggang mamayang alas 9 ng umaga. At isa po sa mga kasamang nakapila kanina po sa registration ay makakausap natin ngayon, Brother Joshua. Dito po sila Ma'am Adora at si Sir Donnie Gomban. Ayan po. Sila po ay mag-asawa. Dito po tayo. Ayan po. Sila po ay mag-asawa na regular po na naging patient natin dito po sa ating MCGI Diagnostic Center. Ma'am, kumusta po kayo, sir? Okay naman po. Dito po kami nagpapa-check up nung asawa ko. Lagi kami magkasabay magpa-check up. Okay naman po ang serbisyo nila. At saka malaking tulong na rin po sa amin. Kasi kung wala kaming budget, dito na po kami libre naman po lahat. Pati ang gamot, may almusal pa po at saka may tanghalian pa kung inaabot kami ng tanghalian. Ayun, salamat po sa Diyos. Ano po ba yung ipinapakonsulta po natin, ma'am? Yung pina-check up ko po dito, yung ubo ko na tumatagal ng 2 linggo, hindi pa gumagaling. Pero ngayon okay na po. Ang papacheck up ko naman po ngayon, yung sikmura ko po, lagi pong sumasakit sa madaling araw. Ayun, salamat po sa Diyos. Si Sir Donnie naman po. Kumusta po, Sir Donnie? Ano po yung ipapakonsulta nyo naman po ngayon? Konsulta ko, ma'am, yung sa aking balakang. Yun ang inaano ko ngayon, pina-check up. Ayun po. Ngayon po medyo nabibigyan na ako ng gamot. Medyo naramdaman kong medyo nagbabawas na yung sakit. Kaya nagpapasalamat din ako dito sa MCGI. Marami talagang salamat. Dahil kung wala sila sa hirap ng budget ngayon namin,
malaking tulong sa kanila. Kaya nagpapasalamat kami sa Diyos. Ayun po, salamat po sa Diyos. Opo. Ngayon po, ang follow-up check-up niyo po ulit sa atin pong mga doktor. Dahil nung nabanggit niyo po kanina, nung isang linggo, nandito rin po kayo po, no? Dahil Opo. nagpa-laboratory exam Opo, naman po. oo. Opo. At saka naka-receive na po ba tayo nung nakaraan po ng atin pong mga libreng gamot din? Opo, naka-receive na po kami. Ayun po. Basta lagi pong susundin ang payo ng ating mga doktor at syempre iinumin po ang ating mga gamot para magtuloy-tuloy po ang ating mga kagalingan. Syempre Opo. sa tulong at awa po ng Diyos. Opo, Ayan po. salamat sa Diyos. Sige po, baka meron po kayong gustong anyayahan din sa atin pong mga kamag-anak o kaibigan na baka sila ay nangangailangan din ng mga libreng services po patungkol po sa usaping medikal at pwede rin naman po sa legal. Ayun po, mga Opo, kapitbahay oo. po natin. Iniimbitahan ko po yung aming mga kapitbahay. Yung dito po sa MCGI ay malaking tulong na po ito. Dito po kayo pumunta sa may bandang Apalit po. Ayun, salamat po sa Diyos. Ma'am Adora, Sir Donnie, salamat po. Sige po. Salamat sa Diyos. Apo, salamat po sa Diyos. Talagang salamat po sa Diyos sa lahat po ng mga pagkakataon na tayo po ay nagkakaroon upang tayo po ay makapaglingkod at makapagbigay libreng serbisyo para po sa ating mga kababayan. At dito nga po hanggang alas 9 ng umaga ang atin pong registration sa mga kababayan po natin na nangangailangan ng mga libreng medical services na may ibig ipakonsulta at ganun din po sa mga usaping legal. Meron po tayong mga naka-duty na ngayong mga doctors po natin po mga volunteer doctors at syempre mga lawyers. Sa mga kalalakihan na kailangan na rin pong magpagupit ng buhok, meron pong libreng gupit dito po sa ating MCGI Diagnostic Center located at Barangay or MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At ito po ang ating mga services na ipinagkakaloob sa atin pong mga kababayan. Meron po tayong medical consultation, pediatric consultation, dental services. Meron pong check-up, extraction at dentures, optical services, ophthalmology consultation. At sa atin pong mga other services, meron po tayong x-ray, ECG, laboratory, physical therapy, legal consultation. At yun nga po, meron din po tayong ipinagkakaloob na libreng gupit para po sa ating mga kalalakihan na nangangailangan na pong magbawas ng kanilang mga buhok o humahaba na ang kanilang mga buhok. Libre po dito sa MCGI Diagnostic Center. At babalik po kami mamaya sa atin pong update, Brother Joshua. Maraming salamat, Sis Dency Andres live sa ating MCGI Diagnostic Center. Samantala, ito pong ating charity center ay matatagpuan sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday po ang ating operations dito. Ang registration time ay nagsisimula ng alas 5 ng umaga hanggang mamaya po yung alas 9 ng umaga. Kaya sa lahat po na makakaabot sa ating 9 a.m. na cut-off ay ma-accommodate naman po dito sa ating clinic. Samantala, tuloy-tuloy lang po ang medical services dito sa ating charity center. Kaya wag po kayong alis, magbabalik po ang Good Morning Kuya. Nagbabalik ang Good Morning Kuya. Narito po ang ilan sa ating good news. Magandang balita para sa mga estudyante sa state universities. Isinusulong sa Kamara ang mas pinalakas na mental health support upang matulungan ang mga kabataang nakararanas ng anxiety, depression at iba pang mental health concerns. Alamin natin ang detalye sa good news ni JP Nunez. Naghain si Parañaque Representative Brian Raymond Yamsuan ng panukalang batas na magtatatag ng mental health office sa lahat ng state universities and colleges sa bansa. Sa ilalim ng House Bill No. 7354, magkakaroon ng campus hotline at mga trained guidance counselors upang magbigay ng agarang suporta sa mga estudyanteng dumaranas ng matinding stress, depresyon, bullying at iba pang problemang may kinalaman sa mental health.
Layunin din ng panukala na matulungan ang mga kabataang posibleng nasa panganib ng self-harm o suicide sa pamamagitan ng mas accessible at organisadong counseling services sa loob mismo ng mga paaralan. Ayon sa panukala, mahalagang mapunan ang kakulangan sa mental health program sa mga kolehiyo lalo na't dumarami ang mga estudyanteng nahaharap sa academic pressure, problema sa pamilya at hamon sa trabaho at pamumuhay. Batay sa mga pag-aaral, tumaas ang bilang ng mga kabataang Pilipino na nakararanas ng suicidal thoughts at depression sa nakalipas na mga taon, dahilan upang paigtingin ang panawagan para sa mas malawak na mental health support sa mga campus. Sa oras na maisabatas, inaasahang makatutulong ang programa upang mas mapangalagaan ang kalusugang pangkaisipan ng mga estudyante at makalikha ng mas ligtas at mas suportibong kapaligiran sa mga universidad. JP Nunez, at ito ang Good News! Magandang balita po para sa mga tsuper at operator ng pampasaherong sasakyan. Mahigit 141,000 PUV units na po ang inaprubahan para sa 10 piso kada liter na fuel discount subsidy ng pamahalaan. Yan ang good news na hatid ni Mia Alonzo. Kinumpirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na umaabot na sa 141,724 na passenger jeepneys at UV Express units sa buong bansa ang kwalipikado para sa fuel discount subsidy program. Layunin ng programa na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng petrolyo sa sektor ng pampublikong transportasyon at matulungan ang mga driver at operator na maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Sa ilalim ng programa, maaaring makakuha ng 10 piso kada litro na diskwento ang mga kwalipikadong PUVs sa mga participating gasoline stations sa buong bansa. Mula sa unang 50 gasoline stations sa Metro Manila, pinalawak na ito ngayon sa mahigit 4,000 participating stations nationwide upang mas maraming tsuper ang makinabang. Bukod dito, nakapamahagi na rin ang pamahalaan ng higit 13 milyong fuel discount subsidies habang patuloy ang implementasyon ng iba pang ayuda tulad ng 5,000 pisong fuel subsidy at service contracting program para sa mga PUV drivers at operators. Upang makasama sa programa, kinakailangang may valid franchise ang sasakyan habang limitado naman sa 150 litro kada linggo bawat unit ang maaaring ma-avail na subsidized fuel. Inaasahang makatutulong ang programa upang mabawasan ang gastusin ng mga tsuper at makatulong din sa pagpapanatiling abot kaya ng pamasahe para sa mga commuter. Mia Alonzo, at ito ang Good News. At yan ang ilan sa ating good news sa araw na ito. Mga kasambay, paalala naman natin ang ating mobile dental and optical clinics na umiikot sa buong Pilipinas. Ito po ang schedule ngayong May 22, 2026, Friday. Ang unit number 1 ay nasa Tara-Tara Elementary School, Barangay Tara-Tara, Sison, Pangasinan. Ang unit number 2 naman po ay nasa 0225 RUC Poscablo, Barangay Siling Bata, Pandi, Bulacan. Ang unit number 3 nasa Purok Coconut, Barangay Tagakpan, Davao City. Ang unit number 4 po ay nasa Barangay Lapok, Talakag, Bukidnon. Ang unit number 5 ay nasa Purok 7, Barangay Ilabas, Sibalom, Antique. At ang upcoming schedule naman po nito nga May 23, Sabado po, abangan niyo po ang ating unit number 6 dyan sa Cebu City. Oh, eto, mukhang masarap ang umaga natin ngayon dahil sa sweet, creamy at may tropical twist na talagang patok bilang dessert o merienda ang Maha Blanca. Bukod kasi sa masarap ito ay madali ring gawin at abot kaya lang ang mga ingredients. At dahil dyan, Maha Blanca Making Seminar ang ituturo sa ating free livelihood project ngayong araw para sa ilang kababayan natin sa Barangay Poblacion, Tuba, Benguet. Maki-update tayo doon mula kay Brother Marvin Calas. Good morning, Brother Marvin. Yes, Celine, good morning.
sa ating mga kasambahay. At syempre, good morning Kuya. Nandito tayo ngayon sa MCGI Charity Center sa Emerald Skyview Building, Poblacion 2, Benguet para sa isinasagawang livelihood seminar ng mga MCGI youth. Celine, ang livelihood seminar na ito ay intended para sa mga kapwa kabataan natin, particularly dito sa Barangay Poblacion 2, Benguet. Siyempre, ito ay inline pa rin sa public service advocacy ng UNTV sa pangunguna ni Kuya Daniel Razon na maabot ang mga kapwa natin sa malit na paraan ay makapagbigay ng assistance para makatulong o magkaroon ng kaunting pagkakakitaan, may mapagkunan sila ng gastusin, lalo na sa mga estudyante ngayon dahil malapit na ang pasukan. So Maha Blanca Making ang ituturo ngayong araw para sa ating livelihood seminar. Kasama natin ngayon si Nanay Angie. Siya ang magtuturo kung paano i-prepare ang special Maha Blanca at kung paano magsimula para sa ating small business. Ayan, Nanay Angie, kamusta po kayo? Bakit po ba Maha Blanca yung ituturo natin ngayon dito sa ating livelihood seminar? Una-una po kasi madali siyang lutuin at mura lang ang magiging kapital. At saka, yun nga, madali pang ibenta. Kaya yun ang mas maganda may ituro sa mga kabataan na nagpaplano small business. Gaano po ba ito Pagka luluto naman siya, mga 30 minutes or isang oras lang naman. Kaya madali din siyang gawin, madali siyang lutuin. Yun po. Pero magkano naman yung gagastusin natin sa pagbili ng mga ingredients dito, and pagka nagawa na natin yung product, gaano kalaki yung kikitain natin para dito? Depende kasi yun sa gastos ng mga expenses. Pero nagsisimula ako sa 500 pesos. Tapos makakagawa na ako ng mga 20 microtubs, the 20 packs, na pwede na maibenta ng 30 to 40 pesos. Yun, makakagawa ako ng 20 packs. Ayan, salamat po, Nanay Angie. Ayan, so, Celine, murang-mura lang yung mga ingredients. Aabot lang tayo dyan ng nasa 500 to 1,000 pesos, depende doon sa mga bibili natin na ingredients. Magtanong naman tayo ngayon doon sa ating mga participants, doon sa mga a-attend ng seminar, kung ano yung masasabi nila sa ating interview. Kasama natin ngayon si Kuya Julius. Ayan, si Kuya Julius. Kuya, ano ba yung expectation natin ngayon dito sa ating gagawing seminar para sa atin, mga recipients nitong ating livelihood seminar ng MCGI Youth? Expectation ko po, Kuya, talagang excited na po ako sa mangyayari. Ayun, talagang malaking tulong po ito na pwede kong magamit. Gusto ko na po magsimula. Pwede na po ba? Opo, excited ka na ba? Opo, excited na po talaga. Excited na siya, Celine. Ano ba yung, paano makakatulong ito sa'yo sa pang-araw-araw, lalo na, syempre, mahirap ang buhay ngayon. Kailangan natin kumita bilang mga estudyante o mga kabataan. Opo, talagang sobrang hirap po ng buhay ngayon. At naghahanap din po ng trabaho kaysa naisip ko po kaysa maging part-time po ako, since nandito naman na po ako na pwedeng gumawa po, na pwede ko pong abutan ng yung mga teacher or mga kaibigan ko po na mas mabilis po na proseso, na hindi na po kukuha ng mahabang oras po, na talaga malaking tulong, na since isang oras lang naman po possible or 30 minutes. Talagang malaking tulong po siya. Okay, excited na po ako na gawin. Ayan, salamat Kuya Julius. Ayan, Celine, bukod sa matututo ang ating mga participants dito sa ating livelihood seminar, mayroon din tayong 5 beneficiaries ng ating starter kits. Bibigyan natin sila ng starter kits para agad ay makapagsimula sila sa paggawa ng small kakanin business nila. Ang ating starter kits ay naglalaman ng cornstarch, fresh gata, cheese, condensed milk, corn kernels at containers. Yan yung ibibigay natin sa kanila after ng ating seminar. Yan muna ang ating update mula dito sa Tuba, Benguet. Balik sa inyo dyan sa studio, Celine. Maraming salamat, Brother Marvin Calas, live mula sa Tuba, Benguet. Narito naman po ang ating schedules ng ating MCGI Diagnostic Centers and Charity Centers. Ang MCGI Diagnostic Center, located sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, ay bukas po Monday to Friday. Pero pag Monday to Thursday po, 10 a.m. to 12 p.m. ang registration time. Pag Friday naman po ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang weekly medical mission naman natin sa Barangay Doña Orani, Bataan ay
Every Monday naman po yan, tuwing 5 a.m. to 9 a.m. Meron din po tayong MCGI Charity Center sa Valenzuela City sa number 22T Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Every Monday, ang registration time po ay 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center na nasa Parañaque City ay nasa 4th floor ng 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City. Every Tuesday naman po yan at ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At ang MCGI Charity Center sa Quezon City na matatagpuan sa number 35, Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday naman po yan. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At meron na rin po tayong MCGI Charity Center sa Davao del Norte. Diyan po sa may Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Every Thursday naman po yan at ang registration time ay 6 a.m. to 11 a.m. At syempre ang ating MCGI Clinic dito sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Every Friday, ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis bunsod ng krisis sa Middle East, may ilan sa ating mga kababayan ang napipilitang maglakad na lang o pansamantalang hindi muna mamasada para makatipid. Kaya naman bilang pakikiisa at pagtulong sa mga apektado nito, naghatid ang MCGI Youth ng libreng sakay para sa ilang mga commuters sa Barangay 183, Pasay City. Humingi tayo ng update mula kay Sis Sofia Marie. Good morning, Sis Sofia. Kumusta dyan? Good morning po, Kuya Joshua. At sa lahat po ng ating mga kasambahay na nakasubaybay po sa programa natin ngayong araw. Live na live po tayo ngayon dito sa Barangay 183, Pasay City, dito po mismo sa Jeepney Terminal, kung saan kasalukuyan po nating isinasagawa ang libreng almusal at libreng sakay para po sa ating mga kababayan. Makikita rin po natin ang ating mga kasambahay na nandito po na pinagkakabiyayaan po ng libreng biyahe rutang Nichols, Baclaran. Malaking tulong po ito sa kanilang pagbiyahe patungo sa kanilang destinasyon po sa araw-araw. At habang naghihintay po ng masasakyan ng ating mga pasahero, may hinanda rin pong libreng almusal para sa kanila ang MCGI Youth. Isang simpleng paraan po ito upang may makain sila bago pumasok sa kanilang trabaho o paaralan. Bale, good for 200 packs po ang ating inihanda na pagkain na ipinamamahagi po para sa mga pasahero at residente po dito sa ating lugar. Samantala, ang mga ruta patungong Nichols, Baclaran na siyang dinadaanan ng ating libreng sakay ngayong araw ay nakatutulong po sa ating mga kababayan na may biyahe sa rutang ito. Layunin po ng gawain na ito na makatulong po sa maliit na paraan, lalo na po nasa gitna po tayo ng oil crisis at patuloy po ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Nang sa gayon po ay mabigyan natin sila ng kaunting ginhawa sa kanilang pong pagbiyahe at pagkain sa umagang ito. Ngayon po, kasama ko po ang isa po sa ating mga beneficiary. Isa po tayo, ma'am. Hello po, ano po ang pangalan po nila? Ako po si Seni Santillana. Good morning, Barangay 183. Hello po. Bali, paano po nakatulong po sa inyo yung free breakfast po na napagkaloob po sa lugar niyo po today? Masaya po kami kasi merong libreng pa-breakfast at maraming bibigay sa aming katawan na energy para sa aming Zumba. Thank you so much! Maraming salamat po ma'am sa mga paglaan niyo po ng oras po para po sa ating pong mga kasambahay po. Ayun po, ang libreng sakay po at libreng almusal na ginagawa po natin ngayon ay ilan lamang po sa patuloy po na serbisyong pampubliko na isinasagawa sa iba't ibang panig po ng bansa. Magpapatuloy po ang community service sa iba't iba nating lugar sa pangunguna po ng ating MCGI Youth. At magsasagawa naman po tayo ng Brigada Eskwela para po sa mga paaralan bilang paghahanda po sa nalalapit na back to school ng ating mga minamahal na mag-aaral. Samantala, magpapatuloy naman po ang ating libreng sakay dito po sa rutang Nichols, Baclaran hanggang alas 8 ng umaga po ngayong araw. Yan po muna ang latest update po rito sa aming dako. Again po, at mula po rito sa Barangay 183 Pasay, kami po ay bumabati ng One Morning, Kuya! Balik po tayo dyan sa inyo sa studio.
Maraming salamat si Sofia Marie live dyan sa Barangay 183, Pasay City. At shoutout sa ating MCGI Youth Volunteers na nakikisa ngayong araw. Ngayon naman, makibalita tayo sa dental services area mula kay Broski Ian Miranda. Broski, kumusta dyan? Yes, good morning Broski, good morning po kuya, at good morning po sa ating mga kasangbahay. Another update po dito sa ating dental services area. Again po, ang ating pong mga services dito sa ating dental area, libre po ang dental check-up, tooth extraction, dentures, cleaning, pasta, pati na rin po yung mga gamot na ibibigay sa atin ng ating mga dentista. Lahat po yan ay libre. At dito po, ngayon po kasalukuyan ay nandito tayo sa extraction room kung saan dito po binubunutan, dito po naki-cleaning and pasta yung ating mga pasyente po. At sa kabilang room po is yung ating denture room kung saan doon naman po sinusukatan, doon po nagki-claim ang ating mga pasyente ng ating mga dentures po na dito po minumuld din ng ating mga staff and dentist. And speaking of denture po, meron lang tayong kakamustahin na galing sa ating denture room dito sa dental services area. Tawagin lang natin si Mami Telma. Good morning po! Morning din. Ayun, magandang Sa inyong umaga lahat. po. Ayun, mangangamusta lang po ako, Mami. Kayo po ay galing dito sa ating denture room. Pero lang po, kaunting background lang po. Dito po sa ating MCGA clinic, nakailang pagpapa-check up na po kayo dito? Bali, pangatlo na po ito. Pangatlo na po. Pangatlo nyo na po. Kamusta po yung mga una nyo pong experience dito? Dapat lang po kayo dito, Mami. Kamusta naman po yung mga services natin dito sa MCGA Clinic? Okay naman po? Okay naman po lahat. Okay naman po. Ayos sila naman. Pwede po ba nang malaman ano po yung mga una nyong pina-check up dito? Yung una, medical po. Medical. Tapos, pangalawa, yung uric acid ko, okay naman din. Nakaano naman din ako ng gamot. Tapos pangatlo po, ay sa mata. Sa mata, oo. Opo, nabigyan na rin po ako ng salamin. Okay naman din. Okay naman po. Tapos ito ngayon, sa dentist naman po. Opo, Opo. Ang dami niyo pong na-avail na mga services Apat po. na pala. Kamusta naman po? May mga po ba tayo? May mga binayaran po ba tayo sa mga services? Ay, wala naman po. Wala. Wala po kayong binayaran. Nakalibre po kayo. At ngayon po, dito po ngayon sa ating denture room. Pero matanong ko lang po sa mga una nyo pong pagpapa-check up dito, may mga gamot po bang binigay sa inyo? Kamusta naman po? Mayroon naman po. Kamusta naman po? Nabigyan naman po ako ng gamot. Okay po. May mga po ba? May mga binigay na may mga sinuggest po yung mga doctors natin ng mga maintenance medicines? May mga ganun po ba kayo? Binigyan din po ako. Losartan. Nung na-high blood ako, nagpa-check up ako umabot siya ng 60. Dapat papano ako ng ngipin. Kaso, hindi po ako natuloy. Inano ako sa medical para makapainom daw ng gamot. Kasi bawal pagka mataas ang dugo. Sinunod ko naman. Okay naman po. Pero yung mga pina-check up nyo po before dito, naman po kayo, nakakapag-follow up naman po kayo sa mga doctors natin? Opo, palagi. Nakakabalik-balik naman po kayo. Nila, na-schedule. Sa mga sunod naman po ako, lagi ako nandito. Ayun, regular na pala to si Mami Telma. Maganda po yun kasi para malaman din ng tao na baka isipin po nila, isang beses lang tayo pwedeng makapag-avail dito. Baka next time, hindi na tayo makakabalik kasi nakapag-avail na tayo ng mga services. Pero kung sakali po, may mga iba pa po ba kayong mga services na gusto pang ipa-check up bukod po sa mga nabanggit ninyo? Siguro po, kung halimbawa may mararamdaman, dito na po ako talaga. Regular na. Pero since galing nga po kayo sa denture room, okay lang po bang makita namin yung yung smile po ninyo? Opo, babaan nyo lang po yung face mask nyo po. Kung okay lang. Ayun. Komportable na yan. Smile na si Mami. Pakita nyo po. Yan. Okay na po. Pero po yung pakiramdam naman po, okay naman po. Okay naman ayos po. na ayos. Wala Okay namang masakit. Talagang maganda yung pagkakagawa. Tsaka mag-a-adjust pa po kayo kasi kanina lang no? Oo. Kanina lang po kinabit. Pero okay siya. Opo, okay naman Nakakausap ko naman po kayo, okay naman po. Pero kasi kung kasakali naman po na magka-problema, kasi may mga pasyente rin po tayo dito. Minsan, yung pag nagpapagawa po sila sa iba ng mga dentures nila, hindi nila nagagamit kasi hindi na daw sila komportable at kumbaga, hindi na nila nagagamit. Kaya hindi na po nila napapaayos. Pero dito po sa ating sabi dental naman area. dito, pagka halimbawa nagka-problema uli, kung halimbawa di na komportable, pwede naman pong at libre naman po uli. Oo, ipapa-adjust para syempre po magamit natin kasi sayang naman. Kasi sayang naman Pero dito po sa pagpapa-check up nyo po dito, kanino nyo po nalaman na libre pala dito? Dito,
ang pagkakalam ko, kaano siya dito sa inyo, sa MCGI, si Criselda Malikdin. Kaano niyo po siya, kaibigan? Kaibigan ko pa sa trabaho. Opo, tas Siya ako sinuggest nagyaya po. dito sa akin. Sabi niya, punta kayo dun. Sabi niya, kaya nag-try ako dito. Okay Opo. naman. Pero dito po, sa pagpunta niyo po dito, may mga sinasama po ba kayo o kayo pa lang po? Mayroon ako isang kaibigan, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Kasi dito Nakapagpa-check lang up din din kami po. nagkakilala. Sabi ko nga, punta ka dito kasi okay dito. Sabi ko, ayun, pa-check up din siya dito. Ayun, nakapagsama po pala kayo. Okay naman po yung pagpapacheck up niya. Okay naman. Oo, okay naman po. Oo, ayun. At ayun po, mami, kung sakali, kung may mga may sasama pa kayo or kayo po mismo, since regular naman na po kayo dito, follow up lang po kayo. Opo. At invite niyo po yung mga pwede rin pong mga Imbitahan gustong ko na rin makalibre. po yung sa Balubad. Kung sino dyan sa mga sanangka, ng mga kaibigan o mga angkan ko. Kung gusto nyo, punta ho kayo dito at okay ang serbisyo. Opo, at wala po tayong babayaran. At walang babayaran po. Ayun, libre po ang ating mga services. Maraming salamat po kay Mami Telma. Maraming salamat po. Salamat Sana din po sa inyo. Makabalik po kayo dito sa ating MCGI Clinic para sa ating mga magpapacheck up dahil libre lang ang ating mga dental services at iba pa pong mga medical services sa MCGI Clinic. With that, puntahan naman natin si Celine for more updates. Celine, kamusta dyan? Good morning, Kuya, and good morning, Broski. Eto, nandito pa rin tayo sa ating medical consultation area at makakapanayam nga natin ang isa nating pasyente na nag-iintay na ma-check up siya. Ito, samahan niyo ako. Kasama natin ngayon si Tatay Edgar. Hello po, Tatay Edgar. Good morning po. Hindi po. Ayan, Tatay Edgar, ilan taon na po kayo? 68 years old na po ako. 68? Parang hindi naman kayo 68, Tay. Ayan. Ano po ba ang ipapacheck up niyo po dito, Tay? Ipapacheck up po yung pag-ihi ko na may kasamang dugo. Ay, kailan niyo pa po yung nararamdaman? Mga 2 weeks na po. 2 weeks na po, opo. Hindi pa po ba kayo nakapagpa-check up before po itong pagpunta niyo dito sa clinic? Hindi pa po. Ngayon pa lang po. Opo. Paano niyo po nalaman na meron pong clinic po dito? Yung pong isa kong nakapit bahay doon sa Taytay, yung po nagsama sa akin dito nung Tapos tinuro po ito na meron po ditong clinic. Buti po tayo, nakarating po kayo. Wala po ba kayong appointment po or iba pong pinagkakabalahan ngayong araw? Wala naman po. Okay. Taga saan po kayo? Tagarihan po ako sa San Mateo. Ay, malapit lang po kayo, Tay. Opo, sige po. Sino po ang kasama po ninyo sa bahay? Yung pong aking asawa at saka yung mga apo. Anak. Opo. Meron pa po ba kayong kasama na anak po sa bahay? Opo. Opo. Ano po ang pinagkakabalahan po ninyo? Kung po ako, hindi na po ako nagtatrabaho. Opo. Retiree po ako. Opo. Si nanay po? Nagtatahi pa po ng mga pantalon. Opo. Polo, ganun. Ngayon po, Tay, ano po ang balak po ninyo kung sakaling after po niyan, matingnan po kayo at mangailangan po ng iba pong laboratorio? Di magpaparaboratory po. Opo, wag po kayo mag-alala, Tay, kasi meron po tayong libreng urinalysis po dito. Di po kayo mahihirapan. Just in case po, i-request po natin ng ating mga doktor na kailangan nyo po ng urinalysis. Dito po, pwede na po natin po siyang maipagawa. Salamat po. Opo, after din po ninyo, halimbawa po, masabi po na meron po kayong infection or meron po kayong sakit, kung ano po yung kailangan nyo pong gamot, for now, na kailangan po ninyo, mabibigyan po tayo kasi meron po tayong libreng gamot na po sa ating pharmacy. Salamat po. Ayan po, Tay. Sige po, wala na po kayong aalalahanin. Nag-almusal na po ba kayo? Opo, dyan po sa baba, nagpakain sila naman. Salamat po sa Diyos. Next time po, Tay, isama niyo po ang asawa po ninyo. O Opo. kaya ang mga apo. Kasi meron din po tayong libreng consultation po para naman po sa mga bata kung sakaling meron pong nararamdaman ng inyong mga apo. Opo. Maraming salamat po. Salamat po. Eto, invite mo naman yung inyong mga kaibigan para next time, pag punta mo dito, meron kang kasama. Ma-check up din sila. O yung mga nakaibigan ko diyan at mga nakakilala ko, pwede kayong sumama sa akin o kaya magpasama kayo sa akin para makarating tayo dito sa sa clinic po. Sa clinic. Opo. Anong oras po ba kayo gumising at pumila? Alas 3:30 po. Ay, ang aga, Tay. Tapos nakarating na po kayo dito agad pagkatapos. Mga 4:30 po. 4:30. Ayan. Sige po, medyo tsatsagain nyo lang po yung aga, Tay, kasi medyo maraming nga pong pumipila dito. Pero after naman po nun, maalwan na pagpasok po. Okay ninyo. naman po. Okay po. Kamusta naman po ang experience niyo po dito sa clinic? Maganda po.
malamig at saka ang ano nyo ay systematic. Opo. Hindi nakakalito na at saka marami nag-a-assist. Opo. Yun lang po. Patay, next time po, huwag po kayo mahiya. Pag meron po kayong kailangan, balik lang po kayo ng baliktay kasi libre naman po. Ano po? Opo. Salamat po sa Diyos Salamat po. tayo. Salamat po sa Diyos. Pagalinawa po kayo. Sana umigi na po yung inyo po nararamdaman. Salamat po. Salamat po sa Diyos tayo. Ayan mga kasangbahay, huwag po kayo mahihiya na pumunta po dito sa ating clinic. Okay lang po kung pang ilang beses nyo na pong bumabalik. No? Ang mahalaga po magkaroon po kayo ng maalwan po na kalagayan, lalo na po kung nangangailangan po kayo ng serbisyong medikal. Kahit ano po nga pangailangan po ninyo ay available naman po dito sa ating clinic. Pero just in case po na hindi pa po kayo pamilyar sa kung ano po ba yung mga services po na available po ngayong araw, available po ang medical consultation for adult, ang pediatric consultation, available din po ang ENT consultation, ang ophthalmology consultation, ang optical with free reading glasses, ang dental services po natin, available din po yan. Ang check-up kasama po dyan, extraction or bunot, pati na rin po ang pustiso. Available din po ang OBGYN consultation po natin at surgery consultation, kabilang na po ang hemorrhoids, breast masses at hernia. Meron din po tayong iba pang services tulad po ng ECG, CBG, CBC, urinalysis at physical therapy. At syempre po, libre din po ang lahat ng mga gamot na kailangan po ninyo dito po sa ating clinic. So kung bibigyan po kayo ng reseta, yan po, libreng-libre nyo po yan na matatanggap dito po sa ating clinic. Ito muna po ang update dito sa ating medical consultation area. Makibalita tayo kay Sister Tini Balanon dyan sa pharmacy. Sis Tini, good morning. Good morning ulit, Celine! And syempre, good morning ulit sa lahat ng ating mga kasambahay. Kitang-kita naman sa aking likuran. Nandito tayo ngayon sa ating MCGI Clinic Pharmacy. Ayan po yung mga gamot na naka-ready po na maipamigay sa atin pong mga pasyente na mangangailangan po nito. Pero ang lagi nga pong paalala ng ating mga pharmacist, yung ating pong mga volunteers dito po sa ating MCGI Pharmacy, i-make sure po natin na yung ating pong reseta ay updated at ang kailangan po na nakapirma sa atin pong mga reseta ay ang atin pong mga doktor na naka-duty po dito po sa ating MCGI clinic mismo. So yung mga reseta po ninyo mga kasambahay na galing po sa ibang mga doktor sa labas po ng MCGI clinic, i-update po natin once na pumunta po kayo dito po sa ating MCGI Charity Center dito sa Marikina. At after po ninyong magpakonsulta sa atin pong mga doktor dito, yung reseta po nila na ibibigay, yun po yung tatanggapin ng ating pong mga kasamang pharmacist dito sa ating clinic. Kaya dapat magpapakonsulta po muna at dadaan sa ating registration. Gets po ba yun? Dapat gets yun. Ayun. At para po ibigay pa sa atin yung iba pa pong dapat nating malaman once na pumunta po tayo dito sa ating MCGI Charity Center Pharmacy, kasama po natin yung isa po sa ating pong mga pharmacist na naka-duty po dito po sa ating MCGI clinic. Kasama po natin si Sis Malu. Good morning po, Sis Malu. Namiss ko po kayong ma-interview. Good morning. Oo nga eh. Opo. Sige po, Sis Malu, ano pa po ba maliban po dun sa mga nabanggit ko, yung kailangan pong maintindihan at maunawaan po ng atin pong mga pasyente na pupunta po dito sa ating pharma? Kailangan po yung pong mga pasyente na binibigyan ng reseta ng doktor ay dapat po nilang sundin ang tamang pag-inom ng mga gamot, kung ano yung sinabi ng doktor at inireseta, yun po yung tatapusin nilang inumin. Ayun. So, kailangan susunod tayo pag sinabi po nila na 1 week, Yes. 1 week tuloy-tuloy. Opo, Pero opo. halimbawa po, sis, na pumunta po sila dito sa ating clinic, sinabi po sa reseta nila at 1 month yung kanilang gamutan or kaya 2 weeks yung kanilang gamutan. Afford po ba or kaya po ba nating maibigay sa kanila yung pang 2 weeks nilang gamutan, yung pang buong gamutan po na nakareseta po sa kanilang or naireseta po sa kanila ng doktor? Usually po, kung ang reseta po ay good for 1 month, binibigyan lang po muna namin ng pang 15 days para after 15 days, makabalik po ang mga pasyente at muling ma-check ng doktor para malaman po kung iniinom ba nila yung mga gamot or hindi.
Ayun. para So- malaman ang kalagayan nila. Opo. So, ibig sabihin, kaya naman po natin ibigay lahat ng kanilang pangangailangan, yung hanggang sa matapos po nila yung gamutan. Opo, So, hindi na kayo gagastos mga kasambahay pagdating nyo dito. So, yung lahat po ng gamot na kailangan yung inumin para gumaling po kayo doon sa inyong nararamdaman, ibibigay naman po ng MCGI Pharmacy. Basta, maayos lang po yung pag-inom. Opo. Pero how about pagdating naman po sa maintenance, Sis Malu, pang ilang araw din po or pang good for ilang weeks po yung naibibigay po natin? 2 weeks po ang ibinibigay sa mga may high blood. Opo. Ganon din po ang proseso. Babalik po sila para ma-check din talaga ng doktor. Lalo na po yung talagang- maintenance, talagang for life na Kailangan po yun, no? So, wala na yung tigil. So, mas maganda, continuous din po yung Opo, ating pagbalik sa atin pong mga doktor. How about po, Sis Malu, yung mga vitamins, kailangan pa po ba ng reseta nun sa ating doktor? Kasama po siyang inirereseta ng doktor. Although OTC naman siya. Pero usually kasama po siya inirereseta ng doktor na naibibigay rin naman po dito. Okay. So, pwede po nilang i-request sa doktor nila na isama sa reseta para pagpunta po dito, maibigay din po sa kanila. Ayan. Pwede nyo i-request pala yung mga vitamins, mga kasambahay. Sabihin nyo lang po sa inyong doktor para mailagay nila. Ayun. Pero may kaunting paalala pa po ba kayo sa ating pong mga kasambahay na nanonood ngayon na balak pong pumunta dito at makakuha ng libreng gamot? Sa mga kasambahay po, kung maaring pumunta pa rin po kayo rito, hanggang 9 o'clock naman po ang cut-off natin. Yung gusto pong humabol na. Ayun po. Salamat po sa Diyos. Baka may gusto naman po kayong batiin ngayon, Sis Malu, kasi matagal-tagal po akong walang na-interview dito sa Pharma, na-miss daw po nila. Sige po, bati po kayo. Nabati ko po sila. Si Brad Art, Sis May, Sis Lisa, Sis Marilyn, Sis Joanne, Sis Heidi. Mga taga-Dulong Bayan, shout out sa inyo. Good morning Punta kayo rito. Ayun, salamat po sa Diyos. Alam niyo ba mga kasambahay, si Sis Malu yung isa sa lagi kong nakikita na pharmacist na duty dito sa ating MCGI Clinic Pharmacy. Kaya nakakatuwa na hanggang ngayon, di ba? Kasama pa rin natin si Sis Malu at nakakapagbigay ng serbisyo sa atin pong mga kasangbahay. Salamat po sa Diyos. Salamat po sa Diyos. O sige, kaunting update na lang mga kasambahay na as of 7:40 a.m. mayroon na po na 42 na mga pasyente ang nabigyan po natin ng gamot dito po sa ating clinic. At mayroon na po tayong total na 143 registered patients as of 7:30 dito naman po sa ating mismong clinic. Ang pinakamarami po sa kanila ay magpapakonsulta sa general medicine at 19 naman sa kanila ang sa pedia, 16 sa optical, meron pong 5 sa OBGYN at mayroong 2 sa ENT. At syempre, laging sumusunod sa general medicine ay ang dental services area na may 42. At mayroon na lamang po tayong nalalabing ilang minuto bago po magtapos ang ating registration. Kaya sa mga habol na po kayo. Puntahan naman natin si Sis Dency Andres na nasa MCGI Diagnostic Center para humingi ng update. Sis Dency, ano na pong balita dyan sa ating MCGI Diagnostic Center? Maraming salamat, Sis Dency Andres. Mamaya balikan natin sila sa MCGI Diagnostic Center. Salamat po sa ating mga volunteers, staff, sa ating mga professionals dyan sa ating MCGI Diagnostic Center.
Yes, at para sa mga gusto naman pong maka-avail ng mga free medical services, i-check nyo lang po ang ating social media accounts ng MCGI para makita nyo po yung mga schedule natin at kung saan po kayo pinakamalapit na lugar na pwedeng pumunta. Kasi meron na po tayong MCGI clinic sa iba't ibang lugar at sa mga malalayo naman po, no, pwede po kayo mag-abang ng schedule ng ating mobile dental and optical clinic na umiikot po sa buong Pilipinas. And speaking of, ang ating MCGI Diagnostic Centers and Charity Center, ang schedules po natin sa MCGI Diagnostic Center sa MacArthur Highway, Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga, every Monday to Thursday ay 10 a.m. to 12 p.m. Pero pag Friday po ay 5 a.m. to 9 a.m. At meron din pong weekly medical mission sa Barangay Doña Orani, Bataan. Open naman po sila every Monday. Ang kanila naman pong registration time dyan ay from 5 a.m. to 9 a.m. Bukas din po ang MCGI Charity Center sa Valenzuela City. Every Monday naman po, located sila sa number 22 T. Serrano Street, Marulas, Valenzuela City. Ang kanilang registration time, same lang din po dito sa ating MCGI Clinic, 5 a.m. to 9 a.m. Ang MCGI Charity Center na nasa Parañaque City sa 4th floor, 88 Square Mall, Barangay San Dionisio, Parañaque City ay bukas naman po tuwing Martes. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. At meron din po tayong MCGI Charity Center sa Quezon City. Matatagpuan sa number 35, Reliance, Barangay Nagkaisang Nayon, Quezon City. Every Wednesday naman po yan. Ang registration time ay 5 a.m. to 9 a.m. Bukas din po ang MCGI Charity Center sa Davao del Norte every Thursday. Located po sila sa Acaso Compound, Barangay Apocon, Tagum City, Davao del Norte. Ang registration time po nila ay from 6 a.m. to 11 a.m. At syempre po ang ating MCGI Clinic na nandito po sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Open po every Friday. Ang ating naman pong registration time dito ay from 5 a.m. to 9 a.m. At ayun po, balikan na po natin si Sis Dency. Sis Dency, good morning. Yes, good morning, Brother Joshua. Ayan, nagbabalik po tayo dito sa MCGI Diagnostic Center upang ibigay po ang ating update. As of 7:30 a.m. ay meron na po tayong naitalang 208 total number of patients. 134 dito ang medical adult consultation. Meron pong 7 sa pedia, dental 49, meron pong 17 sa optical at isa po sa physical therapy. At Brother Joshua, kasama ko po dito si Nanay Martina na nakapag-avail na ng kanyang libreng gamot para sa maintenance. May sasabihin po kayo, Nay? Opo, maraming salamat po sa libreng gamot. At sana po, lahat po kayo na gusto magpa-check up po dito, libre po. Libre po pagkain, libre gamot, libre check up po lahat. Libre po bunot, libre pustiso, kung gusto nyo po. Ay, lahat po lahat. Ayan, salamat po sa Diyos para po sa ating mga kababayan na hindi pa po nakakarating dito para po mag-avail ng mga libreng services para po sa ating medical. Ay pumunta na po kayo dito, meron pa po tayo hanggang alas 9 ang ating pong registration. At hanggang dito po, tuloy-tuloy po ang ating masayang pagsiservisyo para po sa ating mga kababayan dahil MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory. Ayan, salamat po sa Diyos. Back to you there po. Maraming salamat Sis Dency Andres live dyan sa ating MCGI Diagnostic Center. It's another Friday morning na puno ng pag-ibig at good vibes ang ating naibahagi ngayong araw. Samahan niyo ulit kami next week, God willing, dahil mas masaya ang umaga sa Good morning, Kuya!